Nestor, kumusta ang sitwasyon dyan at may mga lugar pa ba dyan sa Bulacan na lalo na dyan sa Hagunoy na tumataas pa rin ang tubig baha hanggang sa ngayon? Yes, June, sa ngayon nga ay ito yung problema dito sa Hagunoy. Tumataas pa rin nga yung tubig baha dahil sa epekto ito ng malakas na pagbuhos ng ulan na sinabayan pang ng high tide. Kaya maraming mga establishmento at mga bahay, pati yung kanilang mga pinapasok ang mga trabaho at yung mga tindahan ay pinasok na rin ng tubig baha. Epekto ito ng pananalasan ng habagat at dulot na rin ng bagyong Egay. Posibleng tumaas pa ang tubig baha bukas ng umaga sa Bulacan dahil sa high tide. Batay sa tala ng Bulacan Provincial at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, madaragdagan ng 4.3 meters ang level ng tubig sanhi ng high tide. Ibig sabihin nito, sa Hagunoy ang dating lagpas bewang na baha sa Barangay Palapat, San Isidro, Ibayo, Carillo ay makararanas ng hanggang dibdib, habang sa Santo Niño naman sa San Jose hanggang dibdib at ito ay posibleng umabot ng hanggang lagpas tao. Gayon din naman sa bayan ng Kalumpit sa mga barangay ng Gatbuka, San Miguel, Mayto at na hanggang dibdib ay posibleng umabot ang baha hanggang leeg. Habang sa Bulusan, Ibao Este, sa Northville 9 at sa Maysulaw na hanggang leeg ay magiging posibleng umabot ng lagpas tao rin. Gayon din naman, tataas din ang baha sa parting bayan ng Balagtas, Obando, Malolos at Sagiginto. Ayon kay Karen, malaking abala sa kanila ang baha dahil hanggang ngayon wala silang kitang mag-asawa. Hindi kami makapaghanap buhay ng asawa ko dahil sa baha. Titinda lang ako ng mga kung ano-ano. Tapos yung asawa ko bumabiyahe lang. Katulad niya malaki ang tubig. Hindi kami makapaghanap buhay talaga. Kailangan ay pagkain po kasi wala na pong mga hanap buhay dito kasi sa sobrang lalim po ng tubig. Hindi na po kami makapaghanap buhay. Bukod sa baha, alalahanin din ng mga Bulakenyo ang pagkain, tubig na may inom, damit at kumisan ay pambayad sa bangka. Huwag lang silang lumusong sa tubig baha. Sa Barangay Ibao Este, kapansin-pansin na maraming mga kababayan tayo na gumagamit ng balsa at bangka para makaiwas sila na lumusong sa tubig baha. Nagbabayad sila dito ng 50 pesos kada isang tao, samantalang dito naman sa balsa ay nagbibigay ng libreng sakay yung ating mga kababayan para sa mga walang maibabayad. Lampas taon na po. Wala na po kami matulugan. Ito po, buti po, mayroon pong balsa na sa amin, naglibre. Kasi wala na rin po kami makain. Wala na po kami mabilan. Bulubog na po lahat, pati gamit namin. Damit, wala na po. Buti po, mayroon pong nagpapalibre ng balsa. Ito po, salamat po sa kanila. Pinagtagpi-tagpi lang po namin mga goma, tas tali, tas alambre. Kasi po hirap po ng lakad, alam po na may hirap Gusto po namin makatulong din. Makagawa po ng mabuti sa kapwa namin. Sa tala naman ng Office of the Civil Defense, nasa 178 na barangay, 170,482 na families o 564,375 na individuals na ang apektado ng bagyo sa Bulacan, habang nasa 6,195 families naman ang kasalukuyang nasa evacuation center sa Central Luzon. Diyon sa mga oras na ito nga ay dito sa Guni, Bulacan, ang apektado rito ay 18 barangay at ito ay na mayroong 46,700 families na affected. Katumbas ito ng 147,000 na individuals at ngayon nga ay patuloy pa rin nga dito sa lugar ng Hagunoy na nakararanas pa rin ng tubig baha. Kung mapapansin nga natin dito sa San Agustin, tuloy-tuloy ang baha hanggang doon sa palengke, hanggang doon sa merkado, sa San Jose. Dire-diretso na yan yung tubig baha dito at mas malalim pa nga dyan yung tubig baha doon sa mga susunod pang mga barangay. Oo, Estong, sinasabi mo nga halos sa lubog sa tubig ba ang maraming lugar dyan sa Bulacan. Paano naman yung nais talagang magpa-evacuate? Saan ito dinadala na ligtas na lugar, Estong? Nestor? Jun, dito lang sa San Agustin,
merong tinatawag silang mababang lupa, yung Purok 5, hanggang dibdib yung baha doon. Dinadala dito sa eskwelahan ng San Agustin High School o elementary school. Pero kanina nga, base doon sa nakausap natin na mga nasa evacuees doon, ay bumigay yung pader doon sa evacuation center na ultimo nga nagkakaproblema nga rin dahil natatakot yung mga evacuees dahil yung tubig, imbis na pangharang yung pader, ay nagtutuloy-tuloy yung tubig. Naging malalim ngayon yung evacuation center doon sa harap ng eskwelahan dito sa San Agustin. Nestor, may balita ka ba kung magpapakawala pa ng tubig ang mga dam katulad ng Bustos? Kasi ang kulay ng tubig dito sa may Kalumpit River ay kulay halos parang puti may pagka colorless pa. Pero dito sa may kalsada dito sa may Iba Oeste kulay pula. Ang sinasabi ng mga taga rito, ito dahil sa bukid, doon sa galing sa bukid yung tubig ng mga nabulok na dayami. Ang pangamba nila baka magpakawala pa ng tubig sa dam. Diyon sa sitwasyon kasi sa Bustos Dam, kapag malakas ang ulan doon sa Bayabas River sa Angat River, hindi may iwasan talaga na yung tubig ay magtuloy-tuloy doon sa Bustos Dam. At yun yung nagiging dahilan na paraan kaya napipilitan ding magpakawala yung Bustos Dam. Pero ayon kay Bulacan Governor Daniel Fernando, hindi dapat ginawa na ang Bustos Dam na 700 cubic meters per seconds yung ginawang pagpapakawala nung nakaraan, kaya nagkaroon ng pagbaha dito. Kaya yun nga yung naging dahilan para sinabihan na itigil muna yung pagpapakawala ng Bustos Dam at kasama na rin dito yung Ipo Dam. Alright, maraming salamat, Nestor Torres.